Ay nakikinig, hindi titikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping hiwalayan na dulot ay kaligtasan. Para sa ilan nating mga yes, friend, alam kong na papasabi kayo ng, Anong sinasabi ng DJ? Anong sinasabi ni B-Boy Bibo? 'Di ba? Alam ko yung iba sa inyo napapataas ng kilay for sure sa mga oras na ito at napapaisip, paano naman naging kaligtasan yung hiwalayan mula sa relasyon na matagal mong iningatan? O eto na nga kasi magpapaliwanag po muna, ha? Makinig po muna tayo ha bago mag-judge. Pinapairal agad yung karpukan na paghahalataan Nahirap bumitaw sa isang relasyon O ganito kasi yun guys ha. Karamihan kasi sa atin, ang kadalasang pananaw sa salitang hiwalayan, break up, malungkot, masalimuot, makabagbag damdamin, devastating. Well, totoo naman, di ba? Kasi sino nga ba naman ang nagmahal na nakipag-break at hindi nasaktan? Lahat naman tayo dadaan sa phase na yan kapag nakipaghiwalay tayo, di ba? Malulungkot ka, malulumbay ka, malulugmok ka, magiging masalimuot ang lahat para sa'yo. Pero sa karamihan, yun yung kadalasan nating nararamdaman. Pero may iilan na biyaya yung tingin nila sa breakup na naranasan nila. Hulog ng langit yung breakup na pinagdaanan nila. Kumbaga walang panghihinayang. In fact, salamat, buti naman, pabor. Okay lang. Kasi maaari, through that breakup, nakahinga na sila. Nakalaya na. Hindi na sila nasasakal literally and figuratively. Hindi na sila naaabuso. Hindi na nila kinakailangang magmakaawa. Kaya para sa iilan, we have to understand na okay lang, na blessing sa kanila yun, na pabor sa kanila yung hiwalayan na yun. Kasi aminin natin sa hindi, kapag meron tayong kilalang magjowa or couple na naghiwalay, yung tipong nilook up mo yung magpartner na to tapos feeling mo silang dalawa na talaga, wala nang hiwalayan pa, tapos kapag naghiwalay silang dalawa at yung isa parang hindi apektado, yung isa parang wala lang, casual lang, naghiwalay sila, so be it. Hindi mo nakitang nalumbay, naglugmok, nag-post sa Facebook. Talagang casual lang, parang walang nangyari. Kalimitan na judge sila na parang, ay, siguro yun yung hindi masyadong nagmahal. Ay, siguro siya lang yung mababaw magmahal sa kanilang dalawa kaya parang wala lang sa kanya nung naghiwalay sila. Pero hindi natin alam kung ano yung nakapaloob sa istorya ng relasyon nila. Maaaring yung taong inuhusgahan mo na parang walang pakialam at hindi masyadong nagmahal ay maaaring siya yung tao na sobrang nagmahal, naabuso, kinawawa hanggang sa napiga, hanggang sa walan ng pag-ibig na nararamdaman. Kaya parang wala na lang. So hindi natin alam. Ano, maglungkot-lungkutan ba siya kung yung breakup naman na yon or yung hiwalayan naman na yon yung naging tugon na para maging malaya siya, para bumalik siya sa kung sino siya, para makilala ulit niya yung sarili niya na minsang nawala? Diba? So dito papasok yung sinasabi natin na tama talaga yung kasabihan na sa kalagitnaan ng isang masalimuot na sitwasyon, there's always a better side, a better view, and it happened for a reason. May dahilan kung bakit nangyari yun. So para sa iyo, yes friend, na feeling mo ngayon hindi mo na alam yung purpose mo or gagawin mo sa mundo, feeling mo hindi ka na magkakajowa, o feeling mo hopeless ka na pagdating sa pag-ibig,
Sana mahanap mo yung sagot, no? Sana makita mo yung brighter view, brighter side ng nangyari sa'yo. Kung bakit kinakailangan mong mahantong sa hiwalayan na yan or sa breakup na yan. Tignan mo yung mas magandang angulo. Sana ma-realize mo yung mga magagandang dahilan at magagandang rason kung bakit kinakailangan mong tapusin yung relasyon. Diba? Kasi imagine kung kapiling mo pa siya. For example, kung kayo pang dalawa, maaaring hanggang sa mga pagkakataon na to nagsasuffer ka, nagmamakaawa ka sa kanya, iniiyakan mo siya, tapos siya dead ma. Walang pakialam sa nararamdaman mo. Pero ngayon, na ikaw na lang yung naiwan sa sitwasyon, ngayon na mag-isa mo na lang na hinaharap yung mga bagay na dati ay kasama siya, masasabi mo ng kahit papano, kaya mo naman pala. Pagkakataon mo na yan para alamin ulit sa sarili mo kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin nang wala siya. Pagkakataon mo na yan para maging independent ulit. Diba? Sabi nga ninyo strong independent woman, strong independent man. Go, panindigan nyo yan. Ngayon nyo patunayan yan. Sa positibong perspektibo. Diba? Yung tipong ang sarap at tanggaan ng pakiramdam mo kasi after how many years, after being in that relationship, finally, naaalala mo na ulit kung ano nga ba yung tunay mong halaga, kung sino ka nga ba talaga. Natututunan mo na, ano daw? Rapper ka ba, Bibo? Kumbaga, natututunan mo na ulit. Or sa pagkakataon na yan, kung ano yung mas malalim at mas mahalagang definisyon ng salitang pag-ibig, ng konsepto ng pagmamahal. Naibalik mo na yung dating ikaw, unti-unti kahit papaano. Naaalala mo kung sino ka at kung saan ka nagmumula. Kung ano yung mga hugot mo. Kaya kung ako sa'yo, kung hiwalay na kayo at wala ka nang magagawa, panindigan mo na yan. Laban na yan, bumangon ka, huwag mo nang masyadong iyakan. Ganun talaga, may mga bagay na pangihinayangan ka, pero gamitin mo yan para mas matuto ka na. Baunin mo yan sa mga susunod mong relasyon. Para maging lesson yan sa'yo na kung paano mo i-handle lang mas maayos yung mga susunod mong papasukin. O, anong papasukin? Bakit papasukin? Na relasyon, ikaw talaga. Diba? So, kung iisipin natin, after that breakup, I know, masakit talaga yan, no? Hindi ko naman i-invalidate yung nararamdaman mo. It's normal, it's okay na masaktan, na umiyak, malugmok, maging masalimuot or whatsoever kung ano yung gusto mong maranasan. Pero sana pagdaanan mo lang. Sana pangakuin mo sa sarili mo na hindi ka habang buhay nandyan. Hindi ka mai-stuck or hindi ka magdeduel sa moment ng buhay mo na or naging karanasan mo na yan. Diba na, ano, dyan ka na lang forever? Wala nang usad-usad, why na move on? Diba? So, step forward and bring what matters. Yan, baunin mo yung mga mahalagang bagay na natutunan mo sa nakalipas mong relasyon. Diba? At isipin mo na lang, hindi pagmamahal yung nawala sa'yo, kundi perwisyo at sakit ng ulo. Sarap kaya sa feeling yan. Diba yung finally, wala nang, ay nako, maluwag, ay nako, para ka nabunutan ng tinik sa lalamunan. Tinik ng, ng shark's fin. Shark's fin. Diba? Hindi ka nasira dahil sa hiwalayan ninyo. In fact, baka yan pa yung mas bubuo sa'yo. Baka yan pa yung magiging paraan or dahilan para mas makilala mo yung pagkatao mo, yung sarili mo, nung ikaw talaga mismo yung may kontrol. Yung ikaw talaga mismo yung may gusto na mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya tahan na, bumangon ka, lumaban ka. Laban! Diyos ko naman, di ba, pinanganak ka nga nang wala kang kasama unless may kakambal ka. Diba? Malay ko ba? Pinanganak ka nga nang wala yung taong yan sa buhay mo. O yun, ha? Maging specific tayo. Pinanganak ka sa mundong ito nang wala yung taong yan sa tabi mo. Diba? Hindi nagpakantahirap yung nanay mo na umiri-iri para lang isilang ka sa mundo, para lang sirain yung buhay mo sa maling tao. Ha? Mag-move on. Humanap ng kapalit. Yung mas makapal yung wallet. Diba? Know your value, yes, friend.
For sure, valuable ka. Yes! Valuable pero iniwan. Kala ko ba, don't leave your valuables unattended. Ay, nako, oo, no? Yun lang. Bottom line of this topic, alamin mo yung halaga mo. Tignan mo yung perspektibong positibo. Diba? Ano tayo magagawa eh? Hiwalay na kayo. Malungkot talaga yan. Pero, move on. Move forward. At sinasabi ko sa iyo, darating yung pagkakataon na masasabi mo rin yung mga salitang, kaya pala. Buti na lang. Diba? Marirealize mo yan along the way, along the process of moving on. Diba? Masasabi mo na, kaya pala na ubos yung pera ko kakataya sa wedding gamit yung mansari namin. Pala lagi na lang sira yung battery ng cellphone ko kasi gusto niya lagi kaming magka-video call. Kaya pala, hindi ko ma-wallpaper yung idol kong K-pop kasi seloso siya masyado. Diba? Yung mga ganong realizations ba? Yung mga positibong angulo. Lahat naman ng bagay may positibong angulo kung yun yung pipiliin mong tignan at pagmasdahan or puntahan. There is always a brighter side. Oh, yes! Sabi ko na Biboy. Diba? Sabi nga nila, mas may, yung greener pasture ba? pasture. As in, basta greener, basta pumunta ka daw ng park, may mas green na part yung mga damo. Yun yung sinasabi. Ay nako, kaya wag ka na masyadong manghinayang ha, yes friend. Alam mo, ikaw ang mas panghinayang. O, diba? Kapanghi pa yung sinabi. So again, bottom line, yes friend. Niligtas ka ng breakup na yan mula sa magulo at madilim na relasyon na pilit mong iniingatan. At kung feeling mo, hindi mo na makikita kahit kailan yung para sa'yo, kawawa ka naman, hala. Feeling mo, hindi mo na mamimit yung taong magpapasaya sa'yo habang buhay. Feeling mo, hindi mo na mamimit sa mundong ito yung taong magpapaligaya sa'yo at lungkot mo naman. Sige na nga, tara na, magbihis ka, magkita na tayo. Kainis. Ay naka, well anyways mga yes friend, bago natin tapusin ang araw na ito, pampalubag loob naman sa iyo na nalulugmok, nalulungkot sa mga oras na ito dahil ito na ang hinihintay mo, ang pamimigay ko ng papremyo ng tumataginting na 500 piso para sa atin. Pera lang yan! Pera lang yan! Yes pre, lakasan mo pa ang volume ng radyo mo at eto na ang mahalagang anunsyo. Huwag na nating patagalin pa, hawak ko na po ang resulta dahil may mga nanalo na. Ay, tama ba yung narinig ko, Biboy? Mga, oo, mga. Paulit-ulit ka. Dahil sa gabing ito, yes friend, hindi lang isa kundi dalawa ang masuwerteng nanalo ng tig 500 piso. Ay, kinakabahan sa resulta. Abang na abang siya. Ang tanong, nakikinig ka pa ba? Kasi kung hindi na, ay sayang naman. Akin na lang tong 500. Kaya naman yes friend, eto na ang pangalan ng mga masisuwerteng nanalo para sa ating pera-pera lang yan sa gawing ito. Congratulations sa mga pagmumukha ninyo. Scarlett Smith at Ellen Joy Raffle. Grabe naman si Scarlett Smith. Pang malakasan yung pangalan, parang hindi na to deserve ng 500, parang mayaman naman siya. Oo, yung isa naman si Ellen Joy Raffle, parang okay, deserve kasi maswerte siya sa mga raffle. Raffle yung apelido eh. Ay, at ang katanungan ko nga kanina, yes friend, ay magbigay ng 3 signs na ikaw ay mahirap o hindi mayaman. Babasahin natin ang kanilang kasagutan. Baka sabihin nyo, nag-iimbento lang ako dito. Sabi ni Scarlett Smith, good evening DJ B-Boy, para sa akin po ang 3 sign na ikaw ay isang mahirap. Yun ay kapag marami kang utang.
tuyo lagi ang ulam. Grabe lang. Paano pag favorite mo yung tuyo? Mahirap aga. At ito last. Sabi niya, butas yung panty. Ay, hindi lahat. May kilala ako, mayaman na siya, pero yung mga panty niya butas-butas pa rin. Oo. May sentimental value, hindi niya ma-let go. Ay, grabe naman. O, feeling ko dapat kasama to sa inaayuda, yung mga panty tsaka brief. Kasi aminin niya, di ba, hindi naman yung priority pagbibilihin ng mga tao. Kasi hindi naman daw yung nakikita ng ibang tao. Yung asawa mo lang nakakakita dyan. Eh, kahit na. Dapat mo nakita ng asawa mo yung panty at brief mo, dapat hot ka. Kaya dapat isama natin yan sa mga ayuda, ha. O, ito naman si Ellen Joy Raffol. Sabi niya, number 1, hindi makapag-aral or makapagtapos. Tipid sa lahat ng bagay. Baon sa utang o hindi naman kaya ay umaasa sa utang. Oh, narinig nyo yon. Yun yung mga dahilan. Or yun yung mga bunga ng mga pangungurakot ninyo. May marami nahihirapan ng mga tao. Ultimo panting butas hindi ma-let go dahil sa pangungurap ninyo. Grabe kayo, samantala kayo yung mga panty nyo at mga brief ninyo. Mga mamahalin, mga branded. Mga deceiver pa yung... deceiver yung panty. Ganon kayaman, kainis. Ay, nakawala. Anyways, kung narinig nyo to sa mga oras na ito, ang kailangan naman gawin, Ellen Joy at Smith. Pang-apelido nyo lang ng alala ko. Mag-send kayo ng inyong GCash number and of course, valid ID para tuluyan na makuha ang inyong premyo, ang tumataginting na 500 piso para sa ating... Yes, friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan ngayong Huwebes ng gabi. Nakasama mo ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin natito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1, yes, FM, solid. Good night, baby. Mwah, mwah.